Tulfo, party list representative siya ng ACT-CIS o ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Incorporated na nasangkot din sa flood control scandal. Ang dalawa sa mga nanalong nominee nito, ang magkapatid na Eric at Ed Vicya, pinaratangan din ng mga anomalya. Naging party list ka with ACT-CIS, di ba? You were the fourth nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Yes. Pero ang data na nakita namin was for 2025, ACT-CIS got bilyones, although hindi ko alam kung covered pa ng iyong term yun. I was out of ACT-CIS noong 2025. Wala kang nakitang ganong kalalaking mga pondo? I was the third nominee. My first nominee kami, second nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Pero yung ACT-CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for the Senate? I became a politician because of ACT-CIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila? No. Is that not the case? No, not the case. Not the case. Kahit na kaya nga I'm willing and open to be investigated. I'm willing and open to be scrutinized yung mga nakuha ko sa Congress when I was with them. I was there for about a year. Yung ACT-CIS, yung Yap Brothers, nasangkot yun sa mga anomalya, di umano? Yeah, allegedly, yes. Sila raw. Pero I think wala pa naman silang kaso na lumalabas talaga. Pero nasampahan sila ngayon. Meron silang ongoing sa ombudsman and under investigation. Kaso mga backer mo sila, di ba? Sila sumuporta sa'yo, yung kanilang party list, yun ang nagdala sa'yo sa politika. Ako ang sumuporta sa party list nila. Okay? Sinuportahan ko dahil tumutulong sila. Sabi ko, ano ba nangyari ito? And then deny. So you have to give him the benefit of the doubt.